Tingnan nyo to! Just look at this! Ang anak nyo, grabe. Araw-araw siyang naginsayo dito. Ang lahat ng isda sa pond, Mula pa sa mga ninuno, nagkalat na. walang makuha sa pangingisda. 10 rango ng martial power, di mo man lang maabot ang una. Mas mabuting umalis ka at hanapin ang babaeng naging isang gabi mo o taon nang nakalipas. Magpakasal ka sa kanya. Tatay, ang alam ko lang ay health exercises. Pwede bang wag mo akong paalisin? Kung hindi mo siya mahanap, huwag ka nang bumalik. Remember this, ang health exercises para lang sa katawan. Kapag may panganib, takbo! Huwag lumaban, kahit anong mangyari. Hilain mo ang ulo mo. Binigay mo sa kanyang Solaris Pat. Sinabi mong health exercises lang. Mas mataas na ang level niya sa iyo. Nansinungaling ka pa rin. Tinawag mong talunan. Puro ang puso ni Adrian at malalim ang lakas. Ang lahat ng hawakan niya, sumisip-sip ng lakas niya. Ang isang tao ay makakahati ng bundok at gawing legendary weapon ang bakal. Kung malaman ng iba, gagamitin siya. Ang makahanap ng asawa, ang tanging paraan para protektahan siya. Asawa ko. Saan ka? Ang nanay ko, si Laura Vale, ang pinakamagandang babae sa Midland. Ngayon, itatapon ko ang silk ball. Ngayon, itatapon ko para makahanap ng asawa para sa kanya. Ang makahuli ng silk ball na ito ay magiging ama ko. Maliban sa aming Lord, sino ang tanga para adawin ng bola? Agawin ang silk ball ng Lord? Probinsyano, patay ka! Biglang lumipad sa kamay ko. Pakispera ko! Nadampyan lang ng lalaking iyon at nahuli ang bakas ng kanyang lakas. Pagkatapos, isang suntok ay natumba lahat ng mandirikma ng House Duncan. Ang aming Lord. Hindi kayo papatawarin! Alis na! Ang batang babae ay nakakatakot. Hindi ko siya kayang labanan. Aalis na ako. Nahuli mo ang aking bola, kaya simula ngayon, ikaw ang aking tatay. Hindi pwede. Batang to, huwag mo tawagin ako ng ganyan. Kailangan ko pa hanapin ang aking asawa. Si Kael Duncan, level 7, ay pupunta para pilitin ang kasal. Si Mom ay level 6 lang, hindi niya kayang labanan. Kailangan kong lokohin itong tatay na umuwi. Alam ko kung nasaan ang asawa mo. Lord Vale, may problema! My Lord! Umuwi si Mira kasama ang lalaki. Tinatawag niya itong tatay. 5 taon na ang nakalipas. Nagpilit si Kael Duncan na ikasal sa iyo. Pagkatapos ay nagtaksil at itinatag ang House Duncan. Gamit ang anak ko para lapitan ng House Vale. Hayaan natin kung sino talaga ang lalaking ito. Ang laki ng bahay ng asawa ko. Putang ina! Sino nag-sneak attack sa amin? Parang may sugar mommy na ako. Honey? Kayong dalawa? Sino ka? Nilason ako ni Kale. Parang siya lang ang makakatulong sa akin na yon.
Hindi pwede. Parang ganito ba talaga? Sige, ako na lang ang magsisimula. First time ko to. Ako ang mananagot sa'yo. Umalis ka! Limang taon na ang nakalipas, nilason ako ni Kael. Walang choice, kundi makipagtalik sa b***o na yon. Ngunit naging biyaya din ito. Nahanap po ang legendary blade. Pinapursigihan ko si Kael. Pinoprotektahan ko ang House Veil hanggang ngayon. Ang talim na to, parang yung nawala sa akin 5 taon nang nakalipas. Mas maganda lang ng kaunti. Akala ko hindi na makikita ang Gigo. Ngunit ang tadhana, nagtagpo ulit. Laura? Yung po. Siya ba talaga ang ama ni Mira? Alam ko na! Ang pinakamalakas na mandirigma, siya ang aking ama! Nahanap ko na ang aking tunay na ama! Babe, hindi lang kita nakita ulit. May anak na rin ako na ganito kalaki. Masaya na ako ngayon. Sino ang babe mo? Umalis ka? Hey babe, tinulugan mo ako. Ngayon itatanggi mo. Nakalimutan mo ba? 5 taon na nakalipas. Hinampas mo ako at hinalikan sa pavilion. Ikaw. Hindi ngayon ang panahon para pag-usapan ang makaraan. Narito ka sa tamang oras. Bilisan, ilabas si Mira sa House Veil. Nandito lang ako para hanapin ka. May anak na tayo ngayon. Dapat magkasamang pamilya. Kailangan mo umalis. Kyle Duncan ay dating kapatid ko, ngunit salot ang puso niya. Kaya siya pinatalsik sa aming pamilya. Ngayon, nagtatag siya ng House Duncan at umabot siya sa Warrior Realm Level 7. Ngayon, hinahabol niya ang House Veil. To Warrior Level 7. Dapat may uta. Kung alam niya, hindi niya ako iiwan. Hindi ko siya hahayaan mapahamak dito. Nagalit na si Kael kay Mira. Ilabas mo siya dito at magtago. Kung talo, takbo. Pro ako sa takbuhan. Ako ang pinuno ng House Veil. Paano ko iiwan ang aking mga tao? Si Kael ang dapat matakot! Si Daddy ang pinakamalakas sa mundo! Sinabi ko lang yun para pasayahin si Mira. Sinabi ko na ang tatay niya ang pinakamalakas. Parang, kailangan kong hanapin ng ibang paraan para paalisin siya. Kaya kung maputol ng kahoy, maglaba at hiniti ng kama. Kung hindi ka alis, nandito lang ako. Walang utak, puro lakas lang. Kinuha niya ang pagkabirhen ni Laura. Ngayong lumaki na si Mira, bumalik siya para makakain. Kailangan nating palayasin ang lampa na to sa House Veil. Lord, ang batang nun, pinatumba kami. Sa isang suntok lang. Kakilabot talaga. Warrior level 5 kayo, pero tingamba ng bata sa isang suntok? Ang lakas na yan! Kahit Warlord level 10 sa Midland, hindi magagawa yan. At aasahan mong maniniwala ang Lord? Umalis ka dito. Laura Veil. 5 taon na ang nakalipas. Itinaboy mo ako sa House Veil. Ngunit na yon, naperpekto ko na ang aking sining at umabot na sa level 7 ng Warrior Realm. Panahon na para bumalik at pilitin kang ikasal sa akin. Wow, ang sarap ng pagkain dito. Salamat sa pagkain, Dad. Lolo! Nag-aaway kayo ni Dad dahil yan sa pakpak ng manok? Hey! Palaging welcome ang bisita dito. Ngunit ang pagkain ng House Veil, hindi para sa mga freeloader. Dad, marunong ako maputol ng kahoy, magluto, at mabilis tumakbo. Paano ako naging walang kwenta? Sabi mo lang, marunong kang laban, putulin kahoy. Ngunit ang gawin yan ay walang kwenta sa House Veil. Kaya ang tulad mo ay hindi karapat-dapat kumain sa aming hapag. Ang manok ko!
Kayong dalawa? Seryoso? Kayong dalawa? Karapat-dapat? P-Town ako nakastock sa level 2. At ngayon, naka-level 3 na ako. Ang batang ito, anong uri ng talento ito? Mag-inject siya ng inner power sa batay. Kahit ang chopsticks, naging matigas na bato. Kahit ang pagkain niyang hinipo, makapagpalakas ng lakas at makatulong sa iba na lumakas. Anak, kain. Kain ba? Salamat, Dad. Hey sir, kumusta ang pakiramdam? Ito ang tubig panghugas ng paa ni Kuya. Kung uminom ako nito, siguradong tataas ulit ang level ko. Sa akin! Umalis ka! Sa akin! Sa akin! Sa akin! Mahal na manugang. Dad, tubig panghugas ng paa ko yan. Safe ba talagang inumin yan? Ang tubig panghugas ng paa mo ay parang magic potion. Mahal na manugang, dahil ikaw ay walang ginagawa. Paano kung ilagay mo ang iyong energy sa mga bato at mga furniture dito sa silid? Go ahead. Charge them up. At ito rin. Infuse. More power. Magaling! Magaling! Sabi ni Dad, susubukan niya si Adrian. Sa ngayon, siguro ay sapat na. Siguro ay handa na dalhin si Mira at umalis. Ano ginagawa niyo? Ama, pwede bang maging seryoso ka minsan? Adrian Storm, okay lang na maglaro kayo ng anak mo. Ngayon, idinahilang mo pa ang buong Houseville. Umalis ka na. Mahal! Hindi ako aalis, mahal. Galit ka ba talaga sa akin? Nilagyan ko ng pagkain dito at lahat ng pera at titulo ng ari-arian. Adrian, walang pagsisisi sa nangyari, ilang taon na ang nakalipas. Walang kahit isa. Kapag dumating si Kill Duncan, pupuksan niya ang buong Vale clan. Wala kang kasalanan. Walang dahilan na isugal ang buhay mo para sa akin. Umalis kayo ni Mira. Huwag na kayong bumalik. Laura, hindi pwede umalis si Adrian. Siya lang ang makakalaban kay Kael Duncan. Ama, walang alam si Adrian sa martial arts. Manatili siya ay kamatayan. Laura, kung tatakbo, sabay tayo. Lumakas na si Kael. Huwag nating hayaan si Adrian mapaham. Adrian Storm, sabi ko umalis ka. Sino ba ang sinabihan mo umalis, kapatid? Sa una, iba ang target. Pero dahil tinatanong mo, bakit hindi ikaw? Matapang pa rin. Isang paa mo na sa hukay. Laura Vale, sumunod ka na lang. Linisin ang sarili at maghanda sa kama ng Lord. Kung gawin mo, baka lang niya patawarin ang iyong malungkot na pamilya. Walang kwenta! Perfect timing, Lord Duncan. I've sent invites everywhere, calling all the heroes for a marriage contest. Ang manalo sa lahat, House Vale ang aking dote, at ako ang maging asawa. Anong sabi mo? Ano ang sinabi mo? Isa na lang ang pag-asa natin. Gagamitin ko ang sarili ko at ang House Vale bilang pin para maakit ang mga top fighter at pigilan si Kael.
Para si Adrian at Mira ay may pagkakataong makatakas. Babe, sumali ka sa paligsahan. Ako. Huwag na magtanong. Umalis na kayo, ngayon na. Coincidence lang po yun? Hindi. Wala lang siyang kwenta. Walang hiya ka! Noona, humingi ka pa ng gamot sa walang kwenta na yon. 5 taon na ang nakalipas. Nilandi niya ang babaeng akin. Kaya ngayon, papanoorin ko siya habang nakahiga ka sa kama ko, humihingi ng mas maraming sarap. Paligsahan para sa kasal. Ang pinakamalakas ang mananalo. Ano ang dahilan mo na ikaw ang mananalo, Master Duncan? Dahil kayong lahat dito ay basura lang. Ang paligsahan na ito, hindi matatagalan si Kael. Adrian Storm, ito ay gawain ng House Vale. Bilang Lord ng bahay na ito, utos ko sa iyo dalhin ang iyong anak at umalis sa House Vale. Ngayon na. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok sa House Vale. Hindi ka rin pwedeng sumali. Tatay, takot na si nanay na masaktan tayo ng mga masasama. Kaya niya tayo pinapalayo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Dalhin ang anak mo at umalis. Ngayon na. Kung hindi ka aalis, hindi din ako aalis. Hindi man ako marunong lumaban, pero hindi ako tatakbo at iiwan ka. Nanay, si tatay ang pinakamalakas sa mundo. Siya ang magliligtas ng Houseville. Pinakamalakas sa mundo Kung ganon siya kagaling, lumaban siya dito. Ngunit kung natalo ka, dalhin ang iyong anak at lumuhod. Magmakaawa na patawarin kayo. Max mula sa Evermount. Subukan muna natin ang galing mo. Walang kwenta! Hindi ninyo deserve ang oras ko! Patayin silang lahat! Si Mock Cypher ay level 6 master. Hindi niya pa rin kayang talunin ng Death Guard. Sino pa ang gustong subukan? Ako ang unang mandirigma sa Midland na nakarating sa level 7 ng Warlord Realm. Ang bawat Death Guard ng House Duncan ay peak level 6. Laura Vale! Kung hindi ka magpapakasal sa akin na yon, lahat ng House Vale ay mamamatay! Mayabang na bata! Ngayon, ako ang lalaban para sa aking anak at ipagtatanggol ko ang ring. Tatay! Hayaan si tatay lumaban. Patatayay niya silang lahat. Hindi, Mira. Hindi ko man lang buhatin ng manok. Lalaban sa kanila. Di ako tatagal ng 1 segundo. Patayin siya! Tatay! Ang sanga ay naging sandata ng Diyos? Tama. Mayroon pa akong legendary weapon. Buto ng manok? Nataranta ka ba? Sa buto ng manok mo ako matatalo. Oras na para mamatay ka. Wait, lumaki ang buto. Isang buto ng manok? Makakasugat sa aking top level 6 Death Guards? Cale Duncan. 5 taon na ang nakalipas. Sinaktan mo ang aking anak. Pinagbunot ako ng ulo at pinagbukod sa House Vale. Ngayon, gagawin ko ulit. Walang kwentang basura. Tatay! Cale Duncan!
Pinagpilitan mo kami. So what kung ginawa ko? Loser na hindi man lang makapasok sa ring, nagtatago sa babae parang katawa-tawa. Walang kwenta at hindi marunong lumaban. Masasaktan lang ako, nag-isang daliri lang niya. Walang makakaharap kay Kael Duncan na yon. At puso. Pinigay ko na ang aking katawan sa buhay na ito. Ikaw lang ang aking kinikilalang asawa. Mula ngayon, si Mira ay nasa iyong mga kamay. Laura! Little sis. Matapos kitang makasiping, ikaw at ang iyong kahiyahiyang pamilya ay magkakasama sa impyerno. Laura! Tatay, bilis! Sagipin si nanay! Laura! Kung ikakasal ka sa akin na yon, papatawarin kita. Sa buhay na ito, ako si Laura Vale, ikakasalang kay Adrian Storm. Si Adrian lang ang tatawagin kong asawa. Kahit buhay ko pa ang kapalit, walang pagsisisi. Huwag kalimutan ang iyong ehersisyo para lang sa katawan. Kung may masamang tao, takbo ka! Huwag lumaban! Kahit anong mangyari! Walang alam sa martial arts. Palaging sinasabi ni tatay, kung susubukan lumaban, mamamatay ako. Hindi ako nagsisisi sa aksidente o taon na ang nakalipas. Hindi kahit konti. Walang kasalanan ka. Huwag mo ipagsapalaran ang buhay mo para sa akin. Simula nang ibigay ko ang sarili ko sa iyo, sa buhay na ito, ikaw lang ang tatawagin kong asawa. Mula ngayon, alagaan mo si Mira para sa akin. Mas gugustuhin ni Laura mamatay kaysa makita kaming masaktan. Ako ang asawa niya, ang tatay ni Mira. Ano ako magtatago na parang duwag? Kahit hindi ako marunong lumaban, mananatili ako sa tabi niya. Mamatay ka, bastard! Tatay, bilis! Sagipin si nanay! Bitawan mo ang asawa ko! Adrian! Sinabihan na kitang umalis. Bakit hindi ka umalis? Wala akong kwenta. Hindi marunong lumaban. Ngunit kung may magtangka, syakta ng pamilya ko. Kahit mamatay ako, kahit mawala ang kaluluwa ko, dadalhin ko silang lahat. Gagamitin mo ang toy knife laban sa akin? Parang gusto mong mamatay? Ang galing niya. Ginawa niyang sandata ang wooden blade. Wait, is that? Hanggang sa mamatay tayo. Akala ko,
Kahit hangal ka, may tunay kang galing. Palibas ay puro lang pandilin lang. Ngayon, nabasag na ang iyong kawayan. Anong gagamitin mo laban sa akin? Tama si Ama. Wala akong kwenta. Laura Vale, suko ka na. Handa mo ang Legendary Blade at sumama sa akin. Baka lang, patawarin kita. Apo, Mami! Bilisan niyo po! Ibigay na kay Daddy ang Legendary Blade! Mira, sapat na. Kami ng House Vale ay mamamatay ng nakatayo kaysa mabuhay ng nakaluhod. Hindi kami susuko. That's my smart girl. Knows she can't win, so she gives me the blade and begs for mercy. Come now, sweetheart. Get on your knees and call me Daddy. Ikaw, mukhang demonyo! Hindi ka karapat-dapat maging hama ko! Ang kawayan ay hindi makayanan ang lakas ni Ama, kaya ito nabasag. Sa Blade, talo ka niya! Tama si Mira. Ang kawayan ay hindi kayang hawakan ang lakas ni Adrian. Legendary Blade lang ang karapat-dapat, ang lakas na kayang sirain ang langit. Huwag kayong magbiro! Legendary Blade? Siya? Isang mahina na hindi makatayo ng tuwid. Bigyan mo siya ng tunay na espada. Tingnan natin kung hawak niya ito. Hindi pa ako natatapon sa labas. Kaya hindi pa ako natalo. Ako ay hindi susuko. Fine. I love a tough nut to crack. Kung durugin ko ang bawat buto mo, isa-isa, tingnan natin kung matapang ka pa. Lumipat? Tingnan natin kung hanggang kailan ka makalipat. Soul Leech! Ano ang uri ng madilim na galing na yan? Lumakas pa talaga siya? Nabasa ko ito sa mga sinaunang aklat. Isang galing na sumisipsip ng lakas ng kalaban at ginagawang sariling lakas. Soul Leech. Maraming taon na ang nakalipas. Isang demonyo na marunong ng galing na ito ang sumira sa mundo ng martial arts. Salamat sa warlord na pumatay sa kanya. Anak ko, ang halimaw na ito ay lumakas na. Hindi mo siya kayang talunin na yon. Adrian, hindi mo siya kayang talunin. Umatras ka. Bilis. Walang makakalabas buhay dito ngayon! Laura Vale, panuring mong mabuti. Ang lalaking pinili mo ay sipsipin ko hanggang mawalan ng buhay. Adrian! Sa mundo na ito, hanggang level 10 ang martial levels. Ikaw, hindi mo man lang maabot ang level 1. Tama si tatay. Walang kwenta lang ako. So this is the guy you chose. A weakling who can't even take a punch. Sa kayon ako, ay halos level 9 na. Anong gagamitin mo laban sa akin? Kung hindi ka sumuko, ikaw ay diretsyo sa kamatayan. Humihingi ka ng kamatayan! Laura! Tina! Marahil ako, si Adrian Storm, ay walang kwenta. Ngunit kung magawa mong saktan muli ang aking asawa o anak, kahit mamatay ako dito, kakagating ko ang iyong laman. Kung gusto mong patayin siya, kailangan mong lampasan ako muna. Wala nang gana mabuhay? Sige, tulungan kita. Ngayon, titiyakin kong mapupunit ka. Mapaputol ang mga buto mo. Hindi! Kung magpatuloy ito, si tatay at nanay mapapatay ng baliw na yan. Ano ang gagawin ko? Putang ina! Naalala ko! Ang Legendary Blade! Adrian! Wait, no.
Paano naging mas malakas ang lampa na ito? Palagay ko, hindi pala mahina ang lampa mong buto. Ngunit tapos na ito. Naiwasan mo ako. Pero maiwasan mo ba ang 8? All at the level 9 of the Warlord realm? Laura, bakit mo ako sinagip? Gusto lang kitang protektahan. Hindi ko sinasadya na ikaw ang masaktan. Pinoprotektahan mo na ako dati. Ang kapalaran ng House Vale, ang pasanin at utang. Hindi dapat ikaw ang magdala. Ang gramang magkapatid na mapapahamak. Ang lungkot ng kwento nila. Laura Vale, sumalo ka na dati para sa loser na to. Sa tingin mo, kaya mong gawin ulit. Ama! Umalis! Umalis kayo ni Laura! Ama! Umalis! Bilisan! Ang matandang istorbo ay nawala. Ikaw naman na yon. Kayong dalawa. Ang katarantaduhan na to ay dapat nang magtapos. Umalis ka! Bitawan mo ako! Mas gugustuhin kong mamatay kaysa umatras. Isang gabi lang tayo. Worth ba ang buhay mo dito? Simula bata pa ako, loser na daw ako. Hindi ako magpapa-loser sa pamilya ng asawa ko. Adrian! Adrian Storm, sa tingin mo makukuha mo ang babaeng akin? Patay ka ngayon mismo. Ama, saluhin ang blade! Tatay, saluhin ang espada! Opresyon! Dragon Slayer Blade! Legendary weapon! So powerful! Gods are on my side! Jerk! That's my father's blade! Mira, bakit mo dinala ang Dragon Slayer at tinulungan ng gago? Sa hawak kong espada, Midland ay sasambahin ako. Ako, Cale Duncan, ang maghahari. Matagal nang nasa House Vale ang espada, pero hindi ito nag-react ng ganito dati. Bakit na yun? Ang espada, habang tinitingnan ko, parang ang dating espada ko. Everyone! House Vale was weak, letting this sacred blade gather dust. Now that it has resurfaced, it shall belong to the worthy. Whoever gets it will be unstoppable! Patayin sila! Ang Dragon Slayer Blade. Huwag mapunta kay Kael. Laura! Laura! What a waste. I didn't even get to sleep with that dumb bitch yet. Kyle Duncan! Patayin kita! Ikaw? Pathetic loser na gaya mo gusto akong patayin? Once I claim Dragon Slayer, I'll rule both heaven and earth! Ano ang nangyayari? Bakit hindi ko maabot? Dahil ito ang aking espada. Dragon Slayer! Cale Duncan! Sinira mo ang biyenan ko at nasaktan ang asawa at anak ko. Ngayon naman ang turn mo. Magbayad ng dugo.
Totoo ba ang sinabi ni Mira? Ganito pala ang tunay niyang lakas? Ang lakas ng loob ni tatay ay napakalakas. At ngayon, nasa kanya na ang legendary blade. Siya na ngayon ang pinakamalakas sa mundo. Pinakamalakas sa mundo? Walang kwenta! Salamat lang sa Dragon Slayer Blade. Walang sandata. Wala kang halaga. Para sa akin, basura ka lang. Pumili siya ng legendary blade. Isa lang yan, patunay na... Nalimutan ko lang. Kaya ka nakakuha ng pagkakataon. Sa tingin mo dahil may blade ka, matatalo mo na ako? Basura ka pa rin. Patitigilin ko ang lahi mo dito. Gagawin kong mamatay ang lahat ng mahal mo sa harap mo. Dale Duncan! Magbito ka pa ng salita tungkol sa asawa at anak ko at ipapapatay kita. Patayin mo ako? Sa tingin mo kaya mong gawin yan? Loser. Hindi mo mapoprotektahan ng mga mahal mo. Deserve kang yapakan. Ang asawa at anak mo, deserve na ipahiya ko. Sinabi ko na, huwag mong insultuhin ng asawa at anak ko. Para sa ginawa mo kay Ama. Para sa sinabi mo kay Laura. At ito, para malaman mo, ang mga basura tulad mo, hindi karapat-dapat mabuhay. Ano? Ginamit ni Kale ang Soul Leech. Reached level 9 na ang lakas niya. Pero sa harap ni Adrian, wala siyang halaga. Isang loser na hindi man lang makalaban. Parang ang buong Midland ay magkakaroon ng bagong pinuno. Ang Legend Ranking ay na-update tuwing 3 araw. Rank 1, Warlord Tom Storm. Na-refresh tuwing 3 araw. Si Warlord Tom Storm lang ang nanatili sa unang pwesto sa loob ng dekada. Ngunit ngayon, may lumitaw kasama si Tom Storm. Si Adrian Storm, sino ba siya? Tom Storm. Pinutulbo ang braso ko noon. Tapos, biglang nawala. Ngayon, nasa pangalawa na lang ako. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Walang paraan na makasama ka. Ang isang walang alam. Ang lakas na kanyang presensya. Kahit malayo, parang nararamdaman ko. Parang kilala ko siya. Kung talagang pantapat ka kay Tom Storm, kailangan kong makita mismo kung karapat-dapat ka sa pangalang yan. Bigyan mo ako ng buhay! Mr. Storm, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinaktan ang biyanan mo at pinahiya ang asawa at anak mo. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sumusumpa ako, magbabago ako. Laura, dahil sa pinanood kitang lumaki simula bata ka, pwede mo ba akong patawarin na yun lang? Master Vade, pakiusap. Maduming uod! Kahit basagin mo ulo mo, hindi rin kita mapapatawad. Tama si Mira. Kung hindi tumayo si Adrian, patay na sana tayong lahat. Langit lang alam mo. Traitor na katulad mo, paano kita mapapatawad? Kayong dalawa, ang pakiramdam, kayo ang katumbas ng Warlord. Una sa Legend Ranking. Sino ka? Anong una? Walang ideya. Hey, bata, huwag kang magpanggap. Yung hayop na Warlord, pinutol ang braso ko dati. Kaya nasa pangalawa lang ako. At pinahiya ng maraming taon. Kung hindi ako maghiganti, ako, si Rayblood, ay hindi lalaki. Walang pakialam ako dyan. Hindi tinuro ng tatay ko ang tungkol sa Warlord. Ang tinuro niya ay huwag ipagkait ang kahit 1 pulgada ng lupang ito. Ang bahay namin ito. Kaya umalis ka na. Ang iyong ama
Tom Storm! Walang awa ka! Pinutol mo talaga ang braso ko! Pinag-aralan ka lang. Sa lugar ko ito. Hindi dito ka magloko. Ganito ka na naman. Ikaw ang may kasalanan dahil ikaw ang pinakamahusay. Ngayon, patuloy ang mga hamon. Kailan ito matatapos? Maria, hanap tayo ng tahimik na lugar. Tom Storm! Kung hindi ko mababayaran ang galit na ito, ako, si Rayblood, ay hindi mamamatay bilang tao! Kaya naman, talagang kamukha mo siya. Parang siya. Bata, ang pangalan ba ng tatay mo ay Tom Storm? Oo, tama. Ngayon ko naintindihan. Siya ang anak ng warlord na si Tom Storm. Kaya pala natalo si Cale Duncan. Ang anak ng warlord ay talagang espesyal. Ang tatay ko ay warlord? Sa wakas, ngumiti ang langit. Taon kong hinanap ang paghihiganti. Ngunit hindi ko mahanap. Ngunit na yon, ibinigay ng tadhana. Perpekto. Una, kukunin ko ang buhay mo. Mr. Blood, walang sportsmanship siya. Maswerte lang dahil sa masamang espada. Ngunit sa iyong lakas, madaling mapabagsak siya. Sino nagpasok ng insekto dito? Hindi ka karapat dapat sa aking panahon. Ako si Kyle Duncan, ikapitong antas. Sinaktan ako lang batang yon gamit ang sumpang espada. Kung tulungan mo ako makiganti, aalagaan kita hanggang sa huli. Walang hiya ka! Ang tatay ko ay walang kapantay! Matapang ka, no? Sa tingin mo, walang makatalo sa kanya. Hayaan kong subukan siya. Tingnan natin kung gaano siya kalakas. Walang hiya ka! Pinasok mo ang aming tahanan at ngayon gusto mong makipag-away? Ganito ba ang iyong batas? Batas? Ang pinakamalakas, ang gumagawa ng batas. Adrian, mag-ingat. Walang biro ang atake na yan. Ang pamilya ko ay nasa likod ko. Hindi ako atras. Adrian, ingat. Walang biro ang galaw na yan. Umaasa sa akin ang pamilya ko. Hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Patay ka na, bata! Kaano kalakas ba talaga ang lalaking to ni hindi kayang talunin ng pangalawa sa mundo? Bloodblade! Naalis mo lang ang Bloodblade ko. Kailangan ko padalhin ng ama at asawa ko sa doktor. Taya, aalis ka na ba o hindi? Walang hiya ka! Ang tapa mong baliwalain ako! Ako! Wait lang! Bata! Ang asawa mo at ang binan mo malapit ng mamatay. Ano? Ina! Laura! Honey, anong problema? Gising! Tumingin sa akin, honey! Ina! Huwag mo akong iwan! Nakakatakot! Sinabi mo lang. Walang kanong oras ng asawa at ama ko. Nanghina siya kaagad pagkatapos. Ginawa mo ba ang isang bagay sa kanya? Bakit ko gagawin? Sila ay malubhang nasugatan ni Cale. Ang kanilang ugat ay nagkalat. Ang kanilang mga organo ay nasira. Kahit sino ay makikita yan. Sa ngayon, nasa bingit na sila ng kamatayan at naghihintay na lang mamatay. Hindi pwede. Paano nangyari ito? Imposible. Perpektong oras. May lakas ka pang ambusihin ako. Sisihin mo lang ang sarili mo sa pagiging tanga. Pinilit mo ako at ang ama hanggang sa puntong ito. Sinira mo ang asawa ko. Magbabayad ka para sa kanya at sa ama ko. Titiyakin ko na magbabayad ka ng dugo sa ginawa mo. Pinilit mo ako at ang ama sa sitwasyong ito. Sinira mo ang asawa ko. Maghihiganti ako para kay Lord Vale at asawa ko. Lahat kayo magbabayad. Dugo sa dugo.
Patay ka na! Wait! Maari pa silang iligtas. Ano? Daling ako sa Island Avalon para maghatid ng imbitasyon sa Midland. Ang Island Avalon ay tahanan ng maraming manggagamot. Kahit ang pinakamahusay na manggagamot, si Dr. Bones, ay nasa Island Avalon na yon, nasa malaking kaganapan. Kung pupunta ka doon, baka may pag-asa pa silang mabuhay. Ang mananalo akyat, ang matatalo, mapupulbos. Isang sulat bawat probinsya. Mawala ang sulat, mawala ang probinsya. Ano ang ibig sabihin nito? Island Avalon. Imbitahan nila ang mga bayani sa Avalon Tournament. Ang mananalo ay makakakuha ng legendary treasure. Ang natalo, mamamatay. Walang exception. Kung kinuha mo ang imbitasyon pero hindi sumipot, ang mga elite ng Avalon ay hahabulin kayo Midland ay lulunod sa dugo. Magnanakaw ng katotohanan! Niloko mo ang tatay ko para tanggapin ang imbitasyon! Papagin ng naahas! Bakit hindi mo sinabi ang mga patakaran dati? Kahit sinabi ko, ano naman? Kayo mga walang kwenta. Mamamatay lang din kayo pagpunta. Kung hindi, ang mga mandirigma ng Avalon ang hahabulin kayo hanggang sa dulo ng mundo. Walang kwenta! Hindi mo man lang natalo si Mr. Storm, ang tagapagmana ng Warlord. May lakas ka pa ring magmayabang? Siya! Ang Island Avalon ay puno ng manalakas na master at mga top hero. Sa tingin mo ba siya ang magiging pinakamahusay sa mundo? Kung talagang maglakas loob kang pumunta sa Island Avalon, baka may pag-asa pa silang mabuhay. Kaya, pupunta ka ba o hindi? Ikaw na ang mag-isip. Atay! Nagsisinungaling sila! Huwag kang pumunta! Ano ang ginagawa ninyo? Tinanggap na ang imbitasyon. Kung walang pupunta sa Avalon Tournament, magagalit ang Island Avalon. At malalagay sa panganib ang Midland. Kahit pumunta ako sa Island Avalon, baka hindi ako manalo. At kailangan kong alagaan ang aking asawa at biyenan. Kung hindi, mas mabuting maghanap kayo ng iba. Mr. Storm, kami po ay nakikiusap. Magrepresenta po kami sa Avalon Tournament. Iligtas po ang Midland sa pagkasira. Pakisave po ang Midland, Mr. Storm! Pakisave po kami, Mr. Storm! Tatay, ang Island Avalon na yan. Parang hindi maganda doon. Wag po kayong pumunta. Doktor, kumusta na sila? Ang lahat ng kanilang organo ay durog at ang mga ugat ay nagkalak. Walang magagawa ko. Simula nang maghanda ng kabaong. Ano? Hindi ko hayaan na matay si Ina at Lolo. Hindi pwede. Mira, huwag kang umiyak. Isasama ko sila sa Island Avalon. Kahit dumaan ako sa apoy o espada, hanapin ko ang pinakamahusay na manggagamot at ililigtas sila. Nagtanong kami sa lahat ng daan. Sabi ng lahat, si Dr. Bones lang na nakatira dito ang may kapangyarihang buhayin at gamutin ang patay. Sana lang mabuhay niya si Laura at ang kanyang ama. Paki Dr. Bones, ligtas po ang aking asawa at biyenan. Handa akong ibigay ang natitirang buhay ko kapalit. Pakidok. Bumukas ang pinto. Master, nahulog siya sa bitag. Sa pagkakataong ito, patayin ko ang buong pamilya nila sa Island Avalon. Walang libingan man lang. Yan ang sinabi ng akin ama dati. Thread diagnosis. Na-recognize mo ito? Hindi masama. Doc, pwede ko bang itanong, gaano kalubang ang kanilang mga sugat? Ako si Dr. Bones. Sa aking gawain, ang patay ay nabubuhay. Sila ay matutulungan.
Pakitulungan po sila. Hindi. Ang makakatulong sa kanila ay ikaw. Ako? Wala akong alam sa medisina. Doc, malalim ang iyong lakas at likas kang binigyan ng malinis na enerhiya. Kung handa ka ilipat ang malinis mong enerhiya sa kanila, magagawa mong ibalik ang kanilang ugat at buhayin ang kanilang mga organo. Ngunit pagkatapos nito, mawawala ang lahat na iyong lakas at magiging ordinaryong tao. Ililigtas mo ba sila? Ay depende sa iyong pipiliin. Kumusta na? Magpahinga. Paggumising. Ang Valef. Yun ang oras na mawawala ang lahat ng lakas niya. At pagkatapos, ako mismo ang papatay sa batang yun at ipapasa sa iyo para sa iyong eksperimento. Papatayin ko siya, kukunin ang talim, at maghihiganti. At ang titulo ng pinakamalakas sa mundo ay akin, Ray Blood. Adrian, anong nangyari sa'yo? Ano nangyari sa akin? Akala ko, patungo na ako sa impyerno. Ngayong nagising kayo, pwede na akong huminga ng maluwag. Adrian, ang batang ito, bakit nawala lahat ng kanyang lakas? Bakit may imbitasyon galing sa Island Avalon dito? Narinig ko dati sa matatanda na ang Lord ng Island Avalon ay sobrang mayabang. Ang makatanggap ng imbitasyon, walang choice, kundi tanggapin. Kung hindi, matatabunan kayo dito. Pinirmahan ni Adrian para protektahan kami. Ngayon, nawala ng kanyang lakas. Kailangan nating alagaan ang ating sarili. Laura! Kayong dalawa ni Mr. Vale gusto maging ligtas? Depende sa aking master kung papayag siya. Walang hiya pa? May lakas ka pang sundan kami dito? Hindi pa kita natitikman eh. Sa tingin mo, aatras ako ngayon? Nasaan ang na yun? Ano ba talaga ang nangyayari? Nilunok yun ang buhay niya para iligtas kayo. Diretsong pumasok siya sa bitag ng aking master. Tinanggap ang imbitasyon at dinala kayo sa Island Avalon. Para lang maghanap ng doktor, binigay pa niya sa inyo ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Ngayon, wala na siyang magawa kundi magpabuli sa lahat. Siya ay talagang talunan. Nasa loob pa ba siya? Kung sasaktan mo siya, dadaan ka muna sa aming mga patay na katawan. Bilisan. Opo, Master. Oras na para ihatid ang ama't anak sa impyerno ng magkasama. Hayop ka. Siguro noon pa, niyari na ni Adrian ang ugat mo. May lakas ka pang banggitin ang na yon. Ngayon, wala na siyang kakayahan. Ngayon, babayaran niya ang lahat ng paghihiya ko. Daang beses pa. Kung sasaktan mo siya, dadaan ka muna sa amin. Go! Wasakin ang huling pag-asa nila. Chachay! Pinagawa na ng master ko sa Dr. Bones ang aking ugat. Ngayon, sa aking paningin, basura lang kayo. Mag-ingat, Laura. Kael, ang kanyang lakas ay mas lumakas pa. Saan ako? Palayain niyo ako! Ang pamilya ko ay nasa panganib!
Anak ng pamilya, Storm. Alam mo ba ang tunay na lakas ng espada nito? Hindi ba ito yung palako na binigay ng tatay ko? Palayain mo ako ngayon mismo! Palayain ka? Wala ka ng lakas ngayon. Kung lalabas ka, ikaw lang ang mapapatay. Kung ganoon, sige. Kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Arogan ka, bata. Kitang-kita kung gaano ka matapang. Hindi ko po alam kung sino kayo, pero nasa panganib ang pamilya ko. Pakipalayain po ako. Kung makapasa ka sa 3 pagsubok ko, palalayain kita. Kung hindi, bata, manatili ka dito at samahan ako. Hindi pwede. Wala kang ginamit na lakas kanina. Paano mo ako nilaglad? Ang pagkagambala ay nagpapabagal. Ang magulo na isip ay nabubukas ng depensa. Sa ganung estado, kahit lumabas ka, hindi ka mananalo. Sweetie, ang katawan mo ay nakakaakit. Kung gusto mo pa magpatuloy, ano sa tingin mo? Dalhin natin sa kama. At ipagpatuloy ang laban? Hayop ka! Palayain mo ako! Ang lambot at ganda mo, mahal na babae. Paano kita pakakawalan? Walang hiya ka! Bitawan mo siya! Tapos ka na ba magloko? Ang lahat sa itaas ay nanonood. Huwag magloko! Opo. Wait! Ate Laura, sa wakas ay sumang-ayon ka? Malapit ng Avalon Tournament, kung walang maipit na patakaran, ang bawat mandirigma dito ay walang tigil na nagalaban na ngayon. Kaya walang personal na laban bago ang tournament. Tama ba yan o hindi? Paano mo nalaman? Kung hindi dahil sa kanyang hint, hindi ko ito maiisip. Magaling ka din. Ngunit sa Island Avalon, ang laban bago ang laro ay hindi ganap na ipinagbabawal. Ang kailangan lang ay bago magsimula ang laban, kailangan mong pirmahan ang dual oath. At ngayon, kahit sino man, hindi pwedeng tumanggi. Kung gusto mong pirmahan ang dual oath, pwede ko gawin yan. Dalhin dito. Ayon sa patakaran ng Island Avalon, ang mas mababang antas lamang ang pwedeng maghain ng hamon. At ang mas mababang ranggo, ang unang 3 suntok. Sa sandaling pirmahan ang dual oath, ang buhay ay nasa kamay ng tadhana. Walang iba ang pwedeng makialang. Kaya paano na, Little Laura? Kung takot kang pirmahan, magpalamig ng kama ko at takakawalan kita. Yan ang tamang galing. Isip at espada ay isa. Isang suntok, lahat ng paraan ay masasakop. Naunawaan mo na halos lahat ng sining panglaban. Does that mean you finally let me go? I can feel that my family's in danger. Wait, bata. Hindi mo pa napapata ang pangalawang pagsubok. Matandang lolo! Ang pamilya ko nasa panganib! Madali para sa'yo! Palayain mo ako! Pangalawang pagsubok. Ang iyong isip ay malinis at diretsyo. Masterin mo ang mga lumang scroll. Doon mo lang maunawaan ang tunay na mastery. Halos hindi ako nagbasa ng ilang libro sa 20 taon! Kailan ko matatapos lahat ng ito? Ang iyong isip ay magulo. Kung di mo ma-memorize, walang maalimutan na letra, hindi ka aalis. Kailangan kong basahin lahat! Kaya may ganitong patakaran din dito? Kung hindi ko binanggit, baka hindi mo napansin. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit ilang laban pa, hindi mo ako matatalo. Oh yeah? Then I'll take you out. In 3 moves. Patayin kita sa 3 galaw. Sige. Kung ganun ka kaagad mamatay, bibigyan kita ng healing. Handa na kayong dalhin ang kanyang bangkay. Isa na lang ang natapos, 2 pa. Huwag ka nang magsalita. Naka-goat-threaded armor ka? Cheating yan. Walang sinabing bawal magsuot ng proteksyon. Walang ganito sa Island Avalon. Kung may gold-threaded armor ka, pwede kang magsuot. Walang hiya ka! Walang hustisya na ba sa mundo? Hustisya? Ang may malaking kamao?
ang nagtatakda ng hustisya. Isa na lang ang natitira. Kung sumuko ka ngayon, ibigay ang legendary blade, patayin ang batang yon at maglingkod sa akin. Papatawarin kita. Asa ka. Sa isang galaw, patayin kita. Duvak, Cheater kayong lahat. isusumbong ko kayo kay Lord Avalon. Laura, mari mo lang isumbong. Kung mabubuhay ka dito, ang turn ko na. Sa sandaling permahan ng dual oath, ang buhay ay nasa kamay ng tadhana. Walang makakagambala ka. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, kumbinsihin mong sumuko siya. Patayin ang batang yon. Pagkatapos, hubarin ang sarili at ihiga sa aking kama. Walang ganoon. Ama, huwag magmakaawa sa mga hayop na ito. Kahit mamatay ako, mamamatay akong may danggal. Matapang pa rin? Sagutin mo ako. Kung makita ng lahat na hubad ka, hihingi ka ba ng awa sa akin? Ano ba talaga ang gusto mo? Kung papatayin mo ako, gawin mo na. Huwag mong isipin na i-torture ako. Oh, siguro gagawin ko. Demonyong iyan! Bitawan mo ako! Ang alagad ko ay magpapakita ng live porn para sa atin. Ang galing ng palabas! Bitawan mo ako! Okay, tapos na po. Ano ang nasa pahina 20 ng ikatlong libro sa kaliwa? Ang yan ay classic of poetry. Ang pahina 20 ay Peach Blossom Poem. Ang mga peach ay namumulaklak. Ang kanilang bulaklak ay kumikinang. Siya ay ikinasal na yun. Ang kanyang tahanan ay pinagpala sa lahat ng paraan. Ano ang nasa pahina 3 na ikalimang libro mula sa kanan? Ang iyan ay The Art of War. Ang pahina 3 ay The Art of Strategy. Ang tunay na tagumpay ay manalo ng walang laban. Nabasa mo lahat ng libro sa loob ng kalahating oras. Hindi ka panipaniwala. Bitawan mo ako! Tama na. Okay, ayos po. Nagmamakaawa ako. Ang pamilya ko ay nasa panganib. Palayain niyo ako ngayon mismo! Hindi ka pa nakapasa sa ikatlong pagsubok. Hindi ka pa pwedeng umalis. Sabi sa libro, lahat ay may kahinaan. Ang espasyong ito ay misteryoso. Ngunit ito ay langi ng kaluluwa lamang. Hindi ito, hindi masira. Anong minahanap mo? Ang kahinaan ay nandito. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Walang puso kayong mga hayop! Bitawan niyo ang anak ko! Tatay! Matandang loko, may lakas ka bang saktan ako? Araw na ito, puputulin kita sa 1000 piraso. Tatay! Umalis kayo ni Adrian. Huwag kayong mag-alala sa akin. Sa ngayon, wala na tayong matatakbuhan sa Island Avalon. Mas mabuting lumaban hanggang sa huli. Okay. Una, puputulin kita. Pagkatapos ay si Adrian, ang duwag. Tigil. Tigo! Adrian, gising ka na. Bilis, umalis ka dito. Duwag! Palaging nagtatago. Sa wakas, may lakas ka ng loob lumabas? Kayong lahat ay magkakasama. Ray Blood! Niloko mo ako na hanapin si Dr. Bones para gamutin ang pamilya ko, para mawala ang aking kapangyarihan. Hey, batang ito. Huwag mong sirain ang pangalan ko. Oo, nawala na ang kapangyarihan mo. Pero ang asawa mo at biyenan
naka-recover na sila. Di ba? Tama? Wala ka ng kapangyarihan, kaya nasa kamay mo na ang buhay mo. Master, hayaan ako magiganti para sa iyo. Ilalagay ko ang ulo niya sa harap mo. Subukan mo. Huwag, Adrian. Nawala ang lahat ng kapangyarihan mo para iligtas kami. Please, umalis ka na. Tama si Laura, Adrian. Malaki na ang tulong mo sa Houseville. At na yung nawala na ang kapangyarihan mo, huwag ka nang makisali sa problema namin. Umalis ka na. Huwag kayong mag-alala. Tatay, Laura, hindi ako matatalo. May iba sa Adrian na yon. Iba siya. Ang lakas ng loob mong lumabas, duwag. Magpakamatay ka na. Isang galaw lang. Tapos Mayabang na tangga! Ano nangyari? Paano nangyari yan? Wala na siyang kapangyarihan. Paano niya napabagsak ang level 8 fighter ng ganon kadali? Oh, kalat na kalat ang kanyang lakas. At halos naubos na. Paano niya nagawa yan? Ha? hindi ko kailangan ng espada para talunin ka. Imposible ito! Wala ka ng lakas. Paano mo ako nasaktan? Paano nagawa ng ordinaryong tao ito? Imposible. Hindi ko narinig ang ganito. Sa ilalim ko, Rayblood, walang lugar ang basura. Di mo pa matalo ang isang talunan? Di ka nararapat mabuhay. Hindi! Master, walang lakas ng talunan na yan. Amistado niya ngayon. Siguro huling pagsikat bago mamatay. Parang di ko pa sapat ang suntok ko. Gusto mo pa ba masaktan? Bring it on. Putangina! Plano ko pa sanang pahirapan ka. Ngayon, ipapakita ko ang lahat. May lakas ka pang ipahiya ko. Ingatan mo ang natitirang oras mo. Malapit ka nang mamatay. Kung di kita mapatay ngayon, di ako lalaki. Adrian, ang galing mo! Mas malakas kaysa dati! Ang tumpak ng kanyang galaw. Isang henyo ba talaga si Adrian sa martial arts? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa sitwasyon na yon, ni minsan di ko pa nakita ang ganito. Dalhin mo ang kanyang kalansay para pag-aralan. Sigurado akong malalaman ko ang lihim nito. Di ako naniniwala na ang talunan na to ay isang henyo sa martial arts. Siguro nag-aral siya ng masamang galing. Di mo ako matalo? Sabihin mong black magic? Basura tulad mo. Di nararapat mabuhay. Sayang lang ang pagkain mo. Naiwasan mo yan dati. Ngunit hindi mo na maiwasan ang susunod. Huwag kang magyabang. Sa tingin mo, magbabago ang lahat? May master ako. Hindi ka makakatakas kahit may pakpak ka. Walang kwentang tanga. Aming ikaw ay kakaiba. Ngunit kapag nawala ang lakas, wala na. Walang libre sa mundo. Walang lakas na biglang lumitaw. Patay ka ngayon. Sige, kitang-kita kung sino ang papatay. Paano nangyari yan? Impossible na ang nawalan ng lakas ay magawa yan! Bago pa man ito, hindi siya ganoon kalakas. Ilabas mo siya. At papatawarin kita. May kapalit ka ba? Noong araw, tinanggal ni Tom Storm ang braso ko. Pinahiya niya ako ng husto. Ngayon, ang anak niya ay may lakas din na utusan ako. Kahit mawalan ako ng daang taong lakas, patayin kita ngayon. Saan ang Soul Eater pill mo? Bigay mo na ngayon.
Pagaman ang Soul Eater Pill, pampasigla ng lakas, ang iyong buhay ay babawasan ng 10 taon. Kung iinumin mo ito, huwag akong sisihin. Walang kwenta. Sa paghihiganti ko, ibibigay ko ang bangkay niya para sa iyong eksperimento. Sige, panindigan mo. Deal. Ibibigay ko ang pill. Patay ka na! Ulol! Batang paslit! Oras mo na! Ang lakas ni Rayblood ay lumakas ng 10 beses! Reach level 10 in martial power! Patay ka na! Laura. Level 7 lang. Maghaharang ka pa? Tatay, dalhin si Laura sa loob. Mayon na. Mag-ingat, Adrian. Rayblood, huwag ka na magpanggap. Ikaw ang kalaban ko. Isulong ang lakas, ituro sa ulo, ilubog sa puso. Yung talunan, paano siya lumakas ulit? Suntukin ang Kud, Point at Phoenix Point niya. Walang hiya. May kahinaan ang lahat ng martial artist. Naghahanap ka ng akin at napuntahan mo ito ng eksakto. Ngayon, hindi mo mahanap? Salamat, Kino. Rayblood. Patay ka na. Huwag kang magpanggap. Gusto kong makita ang iba mong galing. Kahit na legend rank number 2, napatumba. Yung talunan, paano siya naging ganito kalakas? Masyado kang nagmamadali, kaya katuluyang nabigo. Mas matagal ka nang nabubuhay. Hindi mo pa ba naiintindihan? Hindi ako naniniwala! Oo, uminom ako ng gamot. Ikaw naman, wala ka ng lakas! Paano ka ganito? Kalakas pa rin! Pinamamaraan mo ang masasamang teknika. Dapat niya kitang salamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makukuha ang pagkakataong mag-focus dito. Hindi ka talaga matuto, no? Bago ang Avalon Tournament, ipinagbabawal ang pagpatay sa duelo. Sino ito? May lakas ng loob na labagin ng batas. Ikaw ay kasama ni Lord Avalon. Requeen ka, ang pinakamalapit niyang kaibigan. Perpektong oras. Ang lalaking ito ay lumabag sa patakaran ng Avalon Tournament. Naglaban bago magsimula ang laban. Dapat siya parusahan. Tama po, Master. Pinutol niya ang kaliwang braso ko. Kung hindi kayo dumating, baka patay na ako ngayon. Lord, nagsisinungaling sila. Sila ang unang naghamon. May dual oath ako na patunay. Ang dual oath ay para lamang sa hindi nasa legend ranking. Rayblood, ikay pangalawa sa legend ranking. Mag-issue ng dual oath. Hindi ba yan pagsasamantala sa mga bata? Tama, aking pagkakamali. Ngunit ang lalaking ito, nag-aaral siya ng masasamang galing. Hindi ba yan labag sa patakaran ng isla? Hindi sakop ng Island Avalon yan. Ngunit sa isla, maliban sa opisyal na laban,
ipinagbabawal ang personal na laban. Ang usaping ito, tapos na ngayon. Ang mga sama ng loob ninyo, ayusin ninyo sa ring sa tournament. Sa araw na yon, babayaran mo ang kahihiyan na yon. Sige, hihintayin kita. Umalis na tayo. Niligtas ko kayo. Bakit hindi? Bigyan ko kayo ng klinika. Quits na tayo. Mula ngayon. Wala akong nakita ni anino man ng masasamang galing sa'yo. Mayroon kang galing at lakas. Sana makita-kita ulit sa Island Avalon. Paalam, Master. Adrian, ayos ka lang. At mas malakas pa kaysa dati. Ang galing mo. Adrian, paano mo nakuha ulit ang lakas mo? Nung una, Bitawan mo ako! Hayop ka! Bitawan mo ako! Pakibuksan niyo po ako! May panganib ang pamilya ko! Hindi ka pa nakapasa sa ikatlong pagsubok. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa... Sabi sa libro, lahat may butas. Kahit panaginip lang ito, sadyang kalansay ng kaluluwa. Kaya may pag-asa pa na masira ito. Ang butas ay nandito. Bata, napaka-idealistic mo. Walang butas ang aking espasyo. Mas mabuting manatili ka na lang. At tapusin ang ikatlong pagsubok. Hindi pwede! Imposible yan! Walang bagay na walang butas! Sabi sa libro, ang tao ay sumusunod sa kalikasan. Langit at lupa lang ang perpekto. Ang mga batas ng kalikasan ay may mga butas. Bakit ka magiging eksepsyon? Pakibuksan niyo po ako! Walang perpekto sa mundo, kaya normal na may butas. Ngunit kalansay lang ako. Ang maliit na espasyong ito ay sapat na para ikulong ka. Bakit magkakaroon ng butas? Mas mabuting manatili ka at tapusin ang iyong aral. Walang kwenta kausap ang lalaking to. Paano ba ako makakalabas dito? Ikaw ang lumikha nito. Kaya ang butas ay hindi dito, kundi sa iyo. Ano ang ginagawa mo? Gusto mo akong turuan? Kaya ka nagturo at pinabasa ang mga libro. Ngunit nasa panganib ang pamilya ko. Kung hindi mo ako papayagan, mamamatay ako dito. Ang tapang mong gamitin ang buhay mo para takutin ako? Akala mo matatakot ako? Dahil tinanggap mo akong tagapagmana, hula ko wala ka ng ibang naiisip, di ba? Kung ako mamatay, sino ang maghahanap ng kapalit sa susunod na 100 taon? Ikaw. Paki, hayaan mo akong umalis. Susuko ka na lang? Batang ito makinig. Itago mo muna ang huling pagsubok. Salamat, Kuro. Sayang, dapat inihanda ko ang pagbasa sa huli. Ang binansagang batang ito ay naging matalino, nagulo ang aking plano. Dahil binigyan ka ng malaking oportunidad at hindi ka pinabayaan ng House Vale. Mabuting balita yan. Ngunit dahil malapit na ang Avalon Tournament, natatakot ako na maglunsad na naman sila ng masamang balak. Huwag mag-alala. Ano man ang mangyari, gagawin ko ang lahat. Walang kwenta. Wala na siyang kapangyarihan, di ba? Bakit siya pa rin malakas? Ni hindi ko siya natalo. Halos ako pa ang namatay. Di ko rin po alam, Guro. Baka nag-aral siya na masamang galing? Ang pangit mong tingnan. Magpakamatay ka! Hindi! Guro, patawarin niyo po ako. May isa pa akong plano. Tiwala ka. Mapapatay ko si Adrian at hindi na siya babalik. Ipakita mo. Sino siya? Master, siya si Selena Viper. Ang kanyang charm arts ay sobrang makapangyarihan. Walang lalaking sa mundo ang makakatakas sa kanya. Yung bata, walang alam sa sexual na bagay. Paano mo siya mapapahulog sa iyong kagandahan?
Master, ang Siren's Kiss na aking natutunan ay isang natatanging dual cultivation art sa mundo. Kapag na-activate, hahagupitin ang katawan at isip ng lalaki, magiging laruan lang siya. Master, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Hahandog ko po ang soul leech na aking nahukay, sa'yo na po lahat. Soul Leech. Okay, so ganitong kaso. Ituturo ko sa iyo ang sining ng pagpapalakas ng iyong inner power. Sa mga susunod na araw, magse-seclusion ako para matutunan ang Blood Fire Palm. Hanapin mo ang walang kwentang yon. Mas mabuti, i-drain mo lahat ng inner strength niya. Kung hindi, tiyak na malason siya. Gusto kong talunin siya at mapahiya sa Avalon Tournament. Opo, Master. Ang Island Avalon ay puno ng iba't ibang kakaibang gamit. Simula bata ako, na-training na ako. First time ko lang maglakwatsa. Hindi ko akalain na walang ginto o pilak dito. Ang palitan ay martial skill. Ano man ang gusto mo, panalo ko para sa iyo. Toto? Ikaw ang asawa ko. Siyempre, ikaw ang laging una sa lahat. Sa payat na katawan niya, paano niya maakit ang mga lalaki? Masakit! Ano to? Masakit yan! Tulungan kita. Umalis ka. Magpabaliwala ka sa akin? Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magpapanggap. Ang ganda ng disenyo ng mga paineta. Wala akong nakitang ganitong estilo dati. Itong isa malaki at maganda. Kung gusto mo, ipapanalo ko para sa'yo. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag mong hawakan. Itong ginawa sa Corrales na nahanap ko sa Southern Sea. Isa lang ito sa mundo. Kayong dalawa? Walang laban, walang kwentang probinsyano. Sa tingin mo, kayang mo ako at makuha ang paineta? Hindi pa tayo naglaban. Paano mo alam na matatalo ako? Umalis ka! Dito ay banal na lugar para sa mga mandirigma. Ang talunan tulad mo ay hindi nararapat dito. Hayaan na lang, Adrian. Maraming mahuhusay dito. Huwag na natin guluguluhin. Halika, tayo na. Ha! Sa wakas, may utak ang babae. Ngunit, Sobra kang maganda para mapatungan ng ganyang lalaki. Isang lalaking probinsyano na walang galing. Bakit hindi ka magpakasal sa akin? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ikaw! He! Rank 29 ako sa Legend Ranking. Tinatawag akong Blade Foot? Sa tingin mo, makakapag-sermon ka sa akin? At kung ginawa ko, kahit 10 pa kayo, mapapatumba ko kayong lahat. Wala kang alam. Mayabang ka ah. Papatayin kita. Tanga! May lakas ka bang insultuin ng kapatid ko? Pinapahamak mo lang ang sarili mo. Sino ka ba talaga? Kilala mo ba ang token na to? mabait ako sa lalaking to. Malapit talaga kami. Hindi ba yan ang poke ni Mr. Rayblood? Kilala ba nila ang isa't isa? Ang swerte naman ng lalaking to. Isang magandang babae tulad niya ang nagtatanggol sa kanya. Wala naman siya dito. 29th ako sa Legend Ranking. Natatakot ba ako sa'yo? Ako! Pinipikon mo ang babae para lang magmukhang malakas? Sige. Hindi ko siya sasaktan. Ikaw lang ang papatulan ko. Loser na nagtatago sa babae.
Ang lakas ng pressure. Sino ba talaga siya? Panaw na ako. Opo! Opo, sir! Anong hinihintay mo? Dalhin mo ang hairpin. Umalis ka. Salamat sa pagtulong kanina, miss. Walang anuman, sir. Manitas pain yung aking paa habang tinutulungan ta. Pwede mo ba akong buhatin sa klinik? Ako. Masakit na. Kung masakit talaga, ako nang magbuhat. Sigurado ka? Parang mahina ka. Hindi mo ako kayang buhatin. Opo, Laura. Ikaw ay nasaktan dahil sa akin. Ako na ang magbuhat. May sakit ka. Huwag kang magalaw. Ikaw ay napakagalang. Mapalad ang iyong asawa. Na makasama ka. Huwag kang maging masyadong magalang. Kung ayos ka na, uwi na kami. Wait lang. Masakit pa rin ang paa ko. Kung ganon. Agent Storm, hindi ka alis? Alis na ako. Laura? Ang init. Bakit biglang uminit? Custom-made mandrake poison. Let's see if you can resist. Poison? Walang kwenta. Malakas siya. Kung mag-dual cultivate ako, kahit si Rayblood hindi makakahabol. Ano kayong ginagawa? Napakainit. Ano ang ginagawa ninyo? Bubong lalaki. Ganito ang mangyayari kung magpakahiro ka. Naladay ka sa gulo, no? Wala akong pakialam. Too long. Hindi ka pagising? Alam mo ba kung sino ko? Ikaw ang asawa ko. Ikaw si Laura. Gising na, bilis. Umuwi na tayo. Adrian! Adrian! Okay ka lang? Magandang balita, Lord! Magandang balita! Nagpadala ng mensahe si Selina Viper. Mag-aaksyon na siya ngayon. Akala ko, walang alamang bata. Pero, interesado rin pala siya dito. Walang bayani ang hindi mahuhumaling siya maganda. Lalo na kung kagandahan ni Selina Viper. Perpekto. Maghihintay na lang ako na mapahiya si Adrian Storm sa Avalon Tournament. Ha 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 ha! Palipat-lipat ang pulso. Distibol ang paghinga. Symptoms ito ng pagkalason. Ang sintomas ni Adrian parang tinamaan ng love drug. Ngunit tulog na tulog siya, hindi naman ganyan ang epekto ng droga. Kung alam ko lang, kinulong ko sana ang babaeng yun. Ang talino niya. Matagal na siyang nakalayo, walang bakas na iniwan. Adrian, isang rare poison na hindi pa natin nakikita. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Kailangan nating maingganyo siya palabas. Parang walang nangyari. Wait, hindi ba siya naapektuhan? Kailangan kong tingnan ulit.
Sino sa labas? Kayong dalawa? Matagal na kitang hinihintay. Niniloko mo ako? Sabihin mo ano pa talaga ang ginawa mo kay Adrian. Gusto mong malaman? Baka sa susunod na buhay. Magpapaloko ka sa akin? Marami ka pang dapat matutunan, bata. Bitawan mo ako! Sabi mo, anong lason ang binigay mo kay Adrian? Kung papatayin mo ako, kalimutan mo na ang pagligtas kay Adrian Storm. Anong ipinangako ng nasa likod mo? Anong ipinangako para gawin mo ito? Pinapahirapan ka na? Tahimik ka pa rin? Anong balak mo? Sinasabi ng mamadaliri ay sensitibo sa sakit. Kaya sabihin mo, kung ipasok ko ang agudya sa isa mong kuko, paano yan naramdaman? Kayo raw mga matuwid. Hindi ba kayo nagmamaliit sa gawaing ito? Ang buhay ng asawa ko ang nakataya. Gagamitin namin ang lahat ng paraan. Sasabihin mo ba o hindi? Ang putik na ito, nilagyan ko ng ihi ng aso. Ako mismo ang gumawa. Kung ayaw mo pa rin magsalita, ilalagay ko itong maruming bagay sa buong mukha mo. Okay. Binigyan ko siya ng blood pill. Ang uminom nito, kung mahina ang lakas, mapapagulong. Kung malakas ang lakas, magwawalang bahala, mawawala ng katinuan. Paano siya gamutin? Sabi mo! Sige! Walang lunas sa lason na ito! Ito, daling kay Ray Blood. Gusto niyang si Adrian Storm ay matalo sa Avalon Tournament. Sa pagkakataong ito, ang Lord of Avalon ay nag-alok ng Snow Lotus bilang premyo. Neutralize ang anumang lason. May pag-asa pa siya. Ngunit manalo sa Avalon Tournament, hindi yan madali. Gising ka na, sumasakit ang ulo ko. Adrian, kailangan mong kontrolin ang sarili. Adrian, huwag mong saktan ng ama ko. Adrian, siya ay may malakas na lakas. Ang pagkabaliw niya ay lumalakas din. Sa kalagayan na to, paano niya makakalaban? Sa Avalon Tournament, ako na lang. Gagawin ko ang lahat para makuha ang Snow Lotus. Para gamutin si Adrian. Binabati kita, Master! Nakuha mo na ang pinakaganap! Kumusta ang pagsasanay mo sa teknik na tinuro ko? Nakuha ko na ang pinakaganap ng level 9 sa martial realm. Kung nandito ngayon si Adrian Storm, matatalo ko siya sa laban. Ano nangyari sa iyo? Nilason ko rin si Adrian Storm. Ganun na lang siya nagbago, parang nawala ang otak. Kaya ako nakatakas at dinala ang balita, sir. Mabuting balita. Nabaliw na si Adrian Storm. Kitang-kita kung paano niya ako matatalo. Sabi ni Laura Vale, siya ang papalit kay Adrian. Perfecto ang oras? Master, ako na ang maglaban sa unang round. Gusto kong iparamdam sa House Vale na pagsisisihan nila ang ginawa nila sa akin. Ang Island Avalon ay puno ng mga elite warrior. Ilang araw na ang nakalipas. Narinig ko na kahit ang pinakahina dito ay nasa level 7 na. Si Master Quinn, nasa level 10 na siya. Hindi maunawaan ang kanyang lakas. Bakit hindi lumalabas si Lord Avalon para maghusang tournament? Ang Lord Island Avalon ay may level na. Lampas pa sa level 10. Matagal na siya naglilibot. Walang nakakaalam kung saan siya napunta. May mga tsismis pa nga na pumanaw na siya. Anyway, walang tigil akong nag-train itong mga araw. At sa wakas, nakarating na ako sa level 8. Sana ang Legendary Blade ay makatulong sa akin pag nagsimula ang laban. Nagpakita na ang mga walang hiya.
Not bad. Mas mabilis kang kumilos. Parang lumakas na ang kanyang lakas. Ngayon ay ang dekadang martial tourney sa Island Avalon. Sa lahat ng bayani dito, tinanggap ninyo ang imbitasyon ng Avalon at nagpunta mula sa iba't ibang lugar. Alam ninyo na ang mga patakaran, gamitin ang arena para sa open challenges. Ang mananatiling nakatayo ang magiging kampiyon. Wait a minute. 20 taon ang nakalipas. Sa Avalon Tournament, si Tong Storm ang naging unang pwesto. Ngunit, bigla siyang nawala. Ganap na naglaho. Kung hindi siya magpakita ngayon, sino ang magiging numero 1? Paano natin malalaman ang mananalo? Parang kailangan nating gawin ulit ang ranking. Ako ang pangalawa sa Legend Ranking. Kung inere-rank tayo, parang ako na ang numero 1, di ba? Ang Snow Lotus ng Island Avalon, parang oras na para ilabas na. Hindi pa tayo naglaban. Anong dahilan na ikaw ang magiging numero 1? Kung hindi si Master, ikaw pa. Kahit ako lang, madaling matalo ka. Walang kwenta ka lang. May lakas ka pang magyabang dito. Hayaan mong talunin kita. Walang kwenta kayong lahat. Laura Vale, sa wakas, lumaban ka na. Hiil Duncan, oras na para. Ayusin ang mga galit. Hindi pa ako napupursige. Surrender now, little sister. Sumpang espada na naman. Hindi pa ako natalo. Hindi pa tapos ang laban. Ang talim na yan ay parang ordinaryo lang. Bakit ganito kalakas? So what if you have a blade? It hasn't chosen you as its master. Why would it let you wield it? Isang paraan lang para malaman. Hayaan mo akong subukan. Legendary Blade, pakibigyan ako ng lakas. Ngayong hawak mo na. Bakit ganito kalakas? Imposible yan. Natatalo ka. 60% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Ngayon, kailangan kang mamatay. Ang duwag na yan, takot lang. Ngayon, baka hindi niya makita kung paano ka mamatay. KL, walang hiya ka! Pinatay mo si Adrian gamit ang lason. Ipagbabayag kita ngayon. Patayin mo ako? Malayong-malayo ka pa! Anak ko! Anak ko! Sumuko ka na lang! Laura! Hindi pwede. Hindi ko pa nakuha ang Snow Lotus. Hindi ako susuko ngayon. Masakit ang dibdib ko. Hindi pwede. Nasa panganib ba si Laura?
Adrian. Adrian, ikaw. Okay ka na? Ikaw ang dapat naming alalahaning ngayon. Tatay. Duwag, lumabas ka rin. Ikaw din lalaban. Isang suntok lang. Patay ka! Sige. Subukan natin kung ano ang kaya mo. Ano? Patay niyang level 9 elite sa isang suntok? Ang lakas niya, ang legend ranking, baka magbago na naman. Kale. Patay na si Kale Duncan? Kung alam ko lang, ako na sanang lumaban. Naiwasan sana natin ang abala. Ang talunan. Di ba yan ang legend technique, Blood Fire Palm, Master Diray Blood? Isang palo lang ito, parang nasusunog sa impyerno. Di nagtagal, ang biktima ay mapapalibutan ng ilusyon at masusunog hanggang mamatay. Maluba ang sitwasyon ng bata. Kunin mo to! Paano nangyari to? Araw-araw ako nag-iensayo ng Blood Fire Palm. Ngunit, hindi pa rin kita kayang talunin sa isang galaw. Sa magulong puso, paano mo masasanay ang tunay na lakas? Ulit na namang kumilos ang lason. Kumusta ang pakiramdam ng blood pill? Habang pinipilit mong gamitin ang lakas, mas mabilis itong lumalaganap sa iyong buto. Suko ka na ngayon. Mababawasan sakit mo. Walang hiya kayong lahat! Kung hindi kayo nagtago ng lason, hindi kayo magiging mayabang ngayon. Sayang, walang kung sana sa mundo. Ngayon, kukunin ko ang buhay niya para tapusin ang utang ng nakaraan. Utang ina, pang sasabog ang ulo ko. Adrian! Patayin niyo na ako! Totally nawawala na siya sa sarili. Walang tiyak sa laban. Anuman ang dahilan, sa arena na to, laban ka para sa buhay mo. Ang batas ay batas. Akin ang titulo ng number 1, Ray Blood! Adrian! Mayabang na bata. Pinasya mong umalis ng maaga dati. Kung nakapasa ka sa third trials, walang lason sa mundo. Ang makakapagpahirap sa'yo. Please, Master, turuan niyo ako. Hindi ako pwedeng matalo ng ganito. Master, turuan niyo po ako. Hindi ako pwedeng matalo ng ganito. Ang ikatlong pagsubok ay tungkol sa pagiging simple. Walang aktwal na laban na yon. Kailangan mong malaman ito sa iyong sarili. Master. Ano ba ang binabanggit ng lalaking ito? Anuman ang ipanalangin mo, kahit manalangin ka sa Diyos, hindi mo pa rin malalampasan ang aking palad. Ulo ko? Kahit may lason, matigas pa rin itong bata. Hindi ko pwedeng ipahaba ang laban na ito. Soul Leech!
May gamit din pala si Kael. Ang Soul Leech ay hindi nagpapahiya. Rayblood, may lakas ka ng loob na magsanay ng masamang galing. So what? Ano man ang mangyari, ang lakas lang ang mahalaga. Papatayin kita ngayon mismo! Adrian. Adrian! Rayblood! Perfectong nakuha niya ang Soul Leech. Kaya ngayon, walang makahinto sa kanya. Master, sa wakas, lumitaw ka. Hindi ako lumitaw. Ikaw ang tumawag sa akin. Ako? Ang pinagmulan ng lahat at ang tunay na daan ay nasa pagiging simple. Ang iyong ugat ay nasira, ngunit ito ay nagbalik sa iyong pinakadalisay na anyo. Ang iyong isip ay ganap na nagising. Sa isang pag-iisip, lahat ay nasa iyong kapangyarihan. Naisip mo ako, kaya narito ako. Kaya ang ibig mong sabihin? Ang talim na ito ay Dragon Slayer. Ngayon, ikaw at ang talim ay isa, may kapangyarihan ng dragon. Subukan mong gamitin ito at tingnan kung paano magre-react ang lason ng blood pill. Walang katakatakang isang henerasyong henyo sa martial arts. Ang pamamaraan ni Rayblood ay nagbukas ng lahat ng ugat na nakablock sa iyong katawan. Naipasa mo ang 3 pagsubok. Ngayon, malaya kang mag-transform ng kahit ano sa iyong sariling lakas. Perpekto na ang iyong martial arts. Pinataas ang 5 pandamak. Walang makakaharap sa iyo ngayon. May natitira pa ba ngayon na nangahas-hamunin ako? Lolo Quinn, bilisan mong i-announce kung sino ang number 1 sa mundo ngayon. Nag-aral ka ng masamang galing at walang pakundanan. Paano ka karapat-dapat na maging numero 1? Dito sa arena, walang makatalo sa akin. Kung hindi mo i-announce ngayon, humihingi ka ng kamatayan. Automatic ang legend ranking, hindi ako. Sige! Hayaan mong makita kung ang dating numero 1 ng legend ranking ay nasa ilalim ng paa ko ngayon. Ano? Paano nangyari? Napatay ko na silang lahat! Bakit ang kanilang mga pangalan ay nasa tuktok pa rin? Buhat pa rin kayo? Dahil ang dapat mamatay ay ikaw. Nilason ka ng blood pill. Natamaan ka rin ng blood fire palm ko. Bakit buhay ka pa? Ang lahat ay bumalik sa pinagmulan. Isang uri lamang ng enerhiya. Nakuha ko na ang esensya nito. Kaya ako gamitin ang anumang enerhiya at gawing akin. Walang katotohanan. Itigil mo ang kalokohan mo. Nakuha ko na ang enerhiya ng maraming top fighter. Ngayon, warrior na ako nalampas sa level 10. Bakit pa ako natalo sa iyo? Ngayon, handa ka na bang sumuko? Sumusuko ako. Sinuko ko na. Sumusuko na ako. Ikaw ang panalo. Ikaw ang panalo, ha? Sinuko ko na. Sumusuko ako. Ayos ka lang, Adrian. Hindi pa ako handang matalo. Ang mga bayani ay talagang kabataan. Nandito ako, si Quinn. Salamat, Mr. Storm, sa pagligtas sa buhay ko. Salamat, Mr. Storm, sa pagligtas sa buhay namin. Master Quinn, panahon na ba para i-announce kung sino talaga ang number 1 sa mundo? Tatay, hindi ganyan ang pagtatanong ng resulta. Wala akong pakialam.
Ang aking manugang ay isang martial genius. Siya ay nararapat na maging number 1. Totoo naman, ang ranking stone ay may dalawang magkasabay na number 1. Fourth place, anything like it. Wala akong nakita na katulad nito. Hindi ko alam kung paano i-announce ang mananalo. Kung ganoon, hayaan akong labanan siya. Kitang-kita kung sino ang mas magaling. Ilang laban na ang natalo ni Adrian. Hindi ko alam kung kaya mo talunin si Warlord na yon. Anong mga banat ang sinabi mo sa kanila? Bakit lahat sila ay nasa tabi mo? Ano ang tawag mo sa kanila? Warlord Tom Storm at si Blade Master Maria Storm. Sila ang aking mga magulang. Ngayon ko naintindihan. Kaya pala napakalakas mo. So about this match, does that mean we can just skip it? Hindi! Siyempre, lalaban tayo. Gusto kong makita ang tunay mong lakas, bata ka. Matagal ka nang lumalaban sa mundo. Gusto kong malaman kung gaano ka nakalakas. Sige, 3 galaw, Dad. Papayagan kitang mag-una ng 3 galaw. Wala akong balak saktan ka. May lakas ka bang baliwalain ako? Labanan mo ako ng buong lakas. Isang suntok lang ang nagpawala ng enerhiya ni Warlord hanggang sa wala. Agent Storm, karapat dapat kang tawaging number 1 sa buong mundo. Ang imbiyan. Ikaw na bata. So what if you beat me? Natapos mo ba ang sinabi ko sa'yo? Tama. Lord Vale. Laura, halika kayo dito. Maganda, maganda. Ang ganda ng dalaga. Ikaw na bata, paano naman ang aking apo? Wala pa ring balita tungkol dito. Lolo, nandito na po ang apo niyo! Anak! Magaling!